na lang, chef, nung ano po. Yung yan, thank you, chef. Okay na kayo, Chard. Okay po, chef. Rolling po. Okay. Kadalasan pag may nakita kayong sitaw, lalong-lalo na yung sariwang-sariwa, bagong mabilis na mabilis siyang huhugutin. Maraming lang. Kaya nga eh. Yan. Yan. Huwag kasi nangyari ko yun, Charlie! Yung plastic. Okay lang. Kukuha ko lang po. Oo, kasi malangaw, busy. So yung ginagawa natin ngayon is yung version namin ng pinaputok. Typically kasi kapag pinaputok, iniihaw. Basta ang pinaka-importante dyan is nakabalot siya sa saging. Kaya siya nagiging pinaputok sa pagkakaintindi ko, correct me if I'm wrong, ay dahil kailangan yung balot ng saging is parang literal na parang pinaputukan or sumabog. Punit-punit yung sa may gitna. This is because of high heat na pinag-initan sa kanya or pinaglutuan. Now yun nga, kagaya ng sabi natin, typically you'd wanna do this charcoal grill. Pero ito kasing version na to nakita ko sa family namin na very interesting. Dinala ko na rin siya ever since. So imbes na mag-ihaw ako, same ingredients. I have my fish, my stuffing, pare-pareho lang yan, sibuyas, kamatis, bawang, luya, and then babalutin natin sa dahon ng saging. Pero imbes nga na ihawin natin, piniprito namin. Pero yung pagkakaprito natin dito is very minimal lang yung oil. Kumbaga hinahabol lang natin yung putok na factor doon siya. And what I like about this technique, it is very practical. It's something that you can do kahit nasa closed setting ka. You can definitely apply this to any fish na meron sa inyo na available. Kung wala man kayong dahon ng saging, you can infuse this, you can add pandan, balutin mo ng foil, and then do the same application. You'll have your own version of pinaputok na isda.